Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion na Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay ang kahalagahan ng pananampalataya sa paghahandog. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa Genesis chapter 4 hanggang 5. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang salita. Ang banal na kasulatan ay may dalawang senaryo sa pagkakaloob ng Diyos na hanggang ngayon ay buhay at nagpapatotoo sa ating mga mananampalataya. Ang una ay si Abel dahil sa kanyang pananampalataya ay nag-alay siya sa Diyos ng mas mabuting handog kaysa sa kanyang kapatid
na si Cain. Kaya sa banal na kasulatan ay nagsasalita pa rin ito sa atin kahit napatay na siya. Nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawa ay ang babaeng nagbuhos ng mamahaling pabango sa ating Panginoong Jesucristo ayon sa Mateo chapter 26, 12 hanggang 13. Binuhusan niya ako ng isang pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niya ito bilang pag-alala sa akin. Ang kahalagahan ng pananampalataya sa paghahandog. Ano nga ba ito? Narito ang mga mapanghamong aral kung bakit napakahalaga ng pananampalataya sa pagkakaloob. Una, pananampalataya ang nagbubunsod na mag-alay ng handog sa Diyos. Nag-alay ng handog si Abel sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya at hindi dahil sa utos. Ang pananampalataya ang nagpakilala kay Abel ng kanyang mataas na paggalang sa Diyos. Kung ang pagsamba para sa ating mga Metodista ay means of grace, bilang bahagi ng pagsamba ay ang pag-aalay ng handog sa Diyos ay maaaring means of grace din. Ito ay isa sa mga sangka para tayo magkaroon ng pananampalataya maliban sa pakikinig sa kanyang mga salita. Biyaya din mula sa Diyos kung kaya ang mga alagad ng Panginoon ay nananalangin na dagdagan pa ang kanilang pananampalataya. Ayon sa Lucas chapter 17 hanggang 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya, kaya naman tayo ay makakapag-alay ng handog sa Diyos dahil sa biyaya ng pananampalataya." Ikalawa, pananampalataya ang naghihikayat na mag-alay ng mas mabuting handog para sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, nagawa ng mga taga-Macedonia na makiusap na sila'y bigyan ng pagkakataon na magkaloob ng tulong sa mga kapatiran sa Jerusalem sa kabila ng kanilang matinding kahirapan at paghihikahos sa buhay. Ang higit na dahilan kung bakit may ganun silang pananampalataya ay ang kanilang paglalaan ng sarili una sa Panginoon at saka sa mga manggagawa ng Panginoon. Ngayon, maliban sa sinasabi sa atin patungkol sa pag-uugali sa pagkakaloob ng mga taga-Macedonia sa ikalawang Korinto 8 hanggang 5, at ng kay Abel ang sinabi sa atin sa unang Pedro chapter 2 hanggang 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Mahihikayat tayo na mag-alay ng mas mabuting handog para sa Kanya. Ang paggalang at pagsamba sa Panginoong Hesukristo ay nagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya. Katulad ng ginawa ng isang babaeng nagbuhos ng mamahaling pabango sa kanyang paa. Ang taong ito ay naging remarkable na dahil sa kanyang selfless act. Ikatlo, pananampalatayang nagpapakilalang matuwid ang tao upang tanggapin ang kanyang handog. Dahil sa ating pananampalataya, Panginoong Hesus, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Si Jesus ang ating katuwiran. Ayon sa Galatia chapter 5 hanggang 5, kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ang ito ay ang kapangyarihan ng Espiritu. At kung tayo ay pinaging matuwid sa ating pananampalataya, ang ating alay sa Diyos ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Nasa ating mga kamay ngayon ang pananampalataya na mag-aakay na maghandog ng mas mabuti, magpapakilala sa ating pagiging matuwid at magpapatotoo at magpapatuloy na mapanatili sa gawain ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating matapat na paghahandog bilang mga Kristiyano.
Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Biyayaan mo po ang bawat isa sa amin. Ingatan mo po sana ang mga magsisiparoon sa kanilang trabaho at papasok sa eskwelahan. Panginoon, nawa po ang matutunan namin sa araw na ito ay maibahagi namin sa iba. At Panginoon, gayon din naman po, papagalingin mo po sana ang mga may sakit. Haplusin mo po sila nang sila po ay makabangon sa kanilang karamdaman. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming tinatagubilin sa iyong nag-iisang pangalang Diyos Kristo Jesus na nag-iisa naming tagapagligtas. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christian-like in your workplace today. Humayo tayo at maglingkod.